We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Nakuhaan og video ang pagsinumbagay sa pipila ka motorista tungod sa away trapiko sa Davao City. Ani ang report ni Jandy Esteban. Makita sa mong video ning lalaki ug babayi nga ginasinggitan aron panaugon ang driver sa kotse nga puti. Apan wala kini minaog ug naghinay-hinay og gabante. Hangtod sa mibalhin ang lalaki nga dunay dalang helmet sa bahin sa driver side. Miparada ang kotse ug minaog ang driver ug kinina ang misunod nga eksena. Naundang lang ang duha ka kampo dihang gibuwag na sila sa kalalakian sa lugar. Sumala sa Davao City Police Office, nagsugod ang bikil dihang nasaghiran sa kotse ang motorsiklo sa barangay San Antonio, Agdao, hangtod sa naabot sa barangay Ubalde. Nangayo siya pasensya kay wala daw gituyo. And then wala siguro masatisfy kining driver sa motorcycle, mao to nga unahan. Ning na may part ato sa video nga ning hunong tong sa kotse. So mao tong iyang ninaog tong nakamotor, iyang gamit iyang helmet sa paghapak sa sa amin sa maong sakyanan. Mao to ning naog ning maong driver pod nagpasalamat nga walay dalang kuan ba nga simbako armas no. Wala pa mihatag og pahayag ang duha ka kampo apan mipasakan na daw ang duha og reklamo. Pahimangno sa kapulisan nga dili iagi sa init sa ulo ang away trapiko aron dili mo grabe ug musangput pa sa pagsakitanay. Pwede man nato maistoryahan sa bugnaw nga paagi kung naa may damage, pwede nato ipahunong sa dili lang panasingka or mo tawag ba sa hotline sa ato ang Davao City Police para ma-hold or ma-record. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Baratong baligyang bugas gitanyag sa Department of Trade and Industry Misamis Oriental uban ang Cagayan de Oro City LGU. Matag pamilya pwedeng makapalit og bugas hantod sa 10 ka kilo. Ani ang report. Karong di na gayud malimod ang hilabiang kataas sa presyo sa bugas sa merkado. Gani kasagaran sa mga baligyang bugas sa Cogon Market sa Cagayan de Oro City, ang dili na moubos sa 55 pesos ang matag kilo. Hinungdan, gilusad karon sa Department of Trade and Industry Misamis Oriental ang laing hugna sa diskwento caravan sa pakig-alayon sa lokal nga kagamhanan. Sa mong caravan, mapalit dinhi ang baratog de kalidad nga bugas. Ang presyo ana sa 43 ngadto sa 45 pesos ang matag kilo. Law na yung supplier nga nag-offer dito sa DTI nga ilang ibaligya ang ilang premium at 45 pesos. Baligya sa nila ilang wheel mill at 43 pesos. Now, munang ang DTI nag-coordinate sa City Price Coordinating Council na kung pwede ba din ipahigayon sa mini park. So immediately, gi-approve na yun ni Mayor Clarex. Sa matag individual nga garepresenta sa ilang pamilya, pwede mo palit og hantod sa 10 ka kilo. 5 ka kilo sa tag 45 pesos og 5 sab sa 43 pesos. Kamatikdan gilayon ang taas nga linya sa City Hall Mini Park tungod sa talagsaon nga higayon. Usa sa mga mipalit si Nanay nga taga Barangay Kanituan. Dako na sir kay kuan mahal ba kay ni sa amos Kanituan tag 60. 15 pesos kay. 15 pesos di. Pabor naman kay na ako gi kuha di.
Palit na lang ko, balag way plite. Nagsugod ang mong caravan Setyembre 11 ug mulungtad hantod petsa 15. Katong gusto mo palit og bugas nga barato niya sa mini park. Gi-offer sa DTI ug sa City Price Coordinating Council. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Gipangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pag-abli sa Peace Village sa Davao City. Gipunto sa Vice Presidente ang importansya sa pagsustener sa kalinaw. Gipatutsadahan sab niya ang Makabayan Block nga sumala niya nagapangatake sa Office of the Vice President kalabot sa paggasto sa confidential funds. Ani ang report ni John D. Esteban. Kanhi rebelde ilawom sa New People's Army ang 20 anyos nga si alias Joel nga usa-usab kaata manubo sa Davao del Norte. 15 anyos siya kaniadto dihang misulod sa kalihukan nga matud niya ginasugo siya nga mupatay og sundalo ug mang-recruit nga mamahimong miyembro sa maong pundok. Apan nakaamgo daw siya nga way padulngan ang pakigbisog sa NPA. Karon nagparayon siya sa ihang pagtuon kinsa nagtungha isip grade 11 student. Mas gawas nun ka kung nakadiri sa gawas kaysa dito ka sa NPA nga kanang gigunitan ka kana gikontrol imong kaugalingon nga. Usa lang si Joel sa mga giimbitahan sa pag-abli sa Peace Village sa usa ka mall sa Davao City subay sa selebrasyon sa Peace Consciousness Month. Ang Davao City ug ang kada probinsya sa Davao Region dunay booth diin ilang gipakita ang mga programa o proyekto alang sa kalinaw. Usa na diha ang Peace 911 sa Davao City. Kining Peace Village dinhi sa usa ka dakong mall sa Ecoland sa Davao City ilahang gipang display ang mga hulagway ingon man mga impormasyon kalabot sa kalampusan sa pagkabuot sa kalinaw sa Davao Region. Gipangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pag-abli niini uban si Secretary Leo Tereso Magno sa Office of the Special Assistant to the President, Eastern Mindanao. Sa speech sa Vice Presidente, iyang gihimug-atan ang importansya sa pagsustenir sa kalinaw. It is also important to help communities empower themselves towards self-sufficiency, which is essential to sustaining peace. As stakeholders, we must provide them with the resources and motivation to participate in decision-making processes and policies that shape the future of our communities. Gishare usab niya ang sinugdanan sa Peace 911 sa Davao City ni adtong mayor pa siya. Ang mga programa namugna human ang sunod-sunod nga pagpangatake sa NPA sa Davao City. Samtang gipatutsadahan sab ni Vice President Inday Sara ang Makabayan Block sa matud pa pagpangatake niini sa Office of the Vice President. Usa na diha ang matud pa dili otorisadong paggamit sa 2022 confidential funds. But you took out words doon sa batas. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo na basahin yung 3 words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ngayon. At ng buong Makabayan Block. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Gitubag sab ni Vice President Inday Sara ang pagkwestiyon sa Makabayan Block kalabot sa pag-ubos sa enrollees ngadto sa 2 milyon ka estudyante karong tuiga itandi sa nakalabayng tuig. Hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Hindi pa tapos ang 1 buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 milyon na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila mag-aral. Wala pa'y tubag ang Makabayan Block sa pahayag sa Vice Presidente. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Nagpahigayon karon og surprise inspection ang DTI-12 sa mga rice retailers sa merkado sa Jensan. Sa ironta ang dugang detalye sa live report ni Abby Caballero. Abby?
Maayong buntag, Kent. Maayong balita alang sa atong rice consumers dinhi sa General Santos City Sanglit atul sa surprise inspection sa Local Price Coordinating Council kun LPCC sa mga palengke, sa mga tindahan dinhi sa syudad, tanan matud pa ang mituman sa price ceiling sa bugas. Usa ka semana na sukad gipatuman ang price ceiling sa bugas, asa gimando nga anaalang dapat sa 41 pesos ang pinakataas nga presyo sa regular milled rice ug 45 pesos ang well milled. Sa karon hugot gihapon ang monitoring sa otoridad kalabot sa price ceiling. Gani atul sa surprise inspection sa Local Price Coordinating Council, DTI Gensan, Business Permits and Licensing Division ug City Economic Management and Cooperative Development Office, wala sila'y monitor nga tindahan nga misupak sa maong mando. Nang hinaot ang otoridad nga ipadayon sa mga rice retailer ang pagtuman niini. Ilawom sa Price Act, makamulta og 5,000 pesos hangtod 1 million pesos o di ba ka makulong og isa hangtod 10 ka tuig ang mga musupak. Duna sab gahom ang LGU nga i-revoke ang business permit. Daghang salamat, Abby, ug mayong buntag sa inyo diha. Mga kapuso, Ohayo gozaimasu! Karong buntag atong makauban ang Japanese trio nga Sky Garden. Kinsa nahimong internet sensation tungod sa ilang content nga makarelate gayod ang mga Pinoy. Gawas ni Ana, aduna sab sila'y bag-ong kanta nga idalit kanato din hilang sa spotlight. A beautiful Tuesday morning mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang grupo sa mga Japanese content creator nga nahimong internet sensation tungod sa ilang relatable content. Let's welcome Sky Garden members Ryo Nagatsuka, Iwa Maygawa, and Hiro Ozaki. Mayong buntag and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Pakibati naman ng good morning in Japanese ha ang kapuso viewers all over Mindanao. 3, 2, 1, Mayong buntag sa mga kapuso from Mindanao! My name is Rio, Iwa, and Hiro, and we are Sky Garden! Ohayo gozaimasu! Ohayo gozaimasu! Congratulations nga pala on your newest single under Alt G Records na Kokowa. What is the song all about and what's the meaning of the word Kokowa? So ano po siya, it's a Japanese word from a word called kokoro kara aishiteru. It's in Japanese. Yung meaning niya po ay I love you from the bottom of my heart. Siyempre naman, hindi namin papalampasin ang pagkakataong ito. Pwede bang makahingi ng kaunting sample dyan, guys? Okay, so chorus po ng Kokowa. Okay. Okay. 1, 2, 1, 2. Sana ay makita mo rin ang aking tunay na nararamdaman. Sana ay makita mo rin na tunay na aking pag-ibig sa'yo. What's your message to our kapuso viewers, lalong-lalo na sa kabataan na gusto ding maging online content creators? For us, the pinaka-important point is passion. Yes. Passion and enjoy. Because if we cannot enjoy video, who's watching our video? It's not masaya, diba? That's why we shooting contents always enjoy. That is important talaga. Kabataan, if you want to do, just do it. Yung lang. For me, just do it. Yes. Ako naman po, more on what they call that. Yes, challenge lang po. I know there are a lot of times na we get, stuck or ang dami po talaga tayong problema. But I just want to say na please don't be afraid to challenge. Sugod lang po. Please invite all our kapuso sa Mindanao na makinig at patuloy na suportahan ang Sky Garden at sa ang social media accounts kayo pwedeng i-follow. Palihog i-follow mi sa among Facebook, YouTube, ug TikTok, Sky Garden Japanese! Daghang salamat Sky Garden! Standby lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, padayon nga ginabantayan karon sa Pag-asa ang duha ka low pressure area nga anaa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA ulay na matikdan sa gilayong 790 kilometers east-northeast sa Basco, Batanes. Samtang ang ikaduhang LPA nga anaa gawas sa par sa gilayong 2,950 kilometers sidlakan sa extreme northern Luzon. Gawas sa mong mga LPA anaa gyapon ang hanging habagat nga nakaapekto sa southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa karon nagpabiling ubos ang tsansa nga mahimong mga bagyo mao mga LPA base sa wind forecast sa Metro Weather. Apan ang trough o extension sa LPA nga naa sulod sa par ang magpaulan sa Batanes ug Cagayan sumala sa Pag-asa. Sa Mindanao karong buntag aduna nay panagsang pag-ulan nga masinati sa pipila ka lugar. Magpadayon kini hangtod sa hapon o gabii nga mas halapad na ang makasinati og ulan. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar mao nga mag-igmat sa posibleng baha o landslide. Nagpalayon karon ang search and rescue operation sa mga natabunan sa nahugmak nga gambalay sa magnitude 6.9 nga linog sa Morocco. Sa aerial footage sa Morocco, makita ang kalapad sa danyos nga hatod sa pinakakusog nga linog nga nasinati sa maong nasod niadtong Biyernes sa gabii. Nangahugmak ang kasagaran sa mga gambalay ug mga balay. Sa tala sa Interior Ministry, miabot na sa 2012 ang patay, 2,059 ang samdan ug anaa sa 1,404 ang kritikal ang kahimtang. Sa karon nagpadayon ang search and rescue operation sa nahugmak nga debris sa pamasin nga aduna pay mga survivor. Matod sa World Health Organization nga anaa sa kapin 300,000 katawo ang apektado sa kalamidad, kini na ang pinakagrabeng kalamidad sa Morocco sa nanglabay nga dekada. Mga apektadong residente sa linog sa Morocco sa ilang mga tent temporaryong mihikling, aftershocks ilang gikabalakan. Kasagaran sa mga Moroccan sa Marrakech ang ilang gipanghimong tent ang ilang temporaryong mihikling. Wala pa'y namalik sa ilang mga balay human nakitaan og mga crack og namiligro nga masamutan pagkahugmak gumikan sa mga aftershock. Kadaghanan sa taga Marrakech ang naa sa 70 kilometers gikan sa epicenter. Kadaghanan ang natroma pa sa hitabo. Gani sa matag ma-rescue sa mga rescuers, dili malikayan nga makahilak sa kalipay. Nangabot na sab ang mga relief goods alang sa mga apektado sa linog. Nagkadaiyang mga produkto sa 14 ka barangay sa Alabel, Sarangani Province ang gibida ato sa Agri-Fishery Fair nga lakip sa selebrasyon sa 22nd Kasadyaan Festival. Ano ang report ni Abby Caballero? Ilado sa halapad nga agricultural land ang Alabel, Sarangani. Gani managlahing agricultural products ang anaa dinhi. Karon nga ilang ginasaulog ang 22nd Kasadyaan Festival, nahatagan og higayon ang 14 ka barangay nga ibida ang ilang nagkadaiyang produkto. Itong competition is just part of the motivation. Iparating sa lahat ng mga neighboring municipalities, particular sa province of Sarangani, na ganito pala ang yaman po ng ating agricultural areas po dito sa bayan ng Alabel. Matag booth, pinasahi ang mga disenyo. Sama niining sa Barangay Pag-asa, asa highlight ang ilang produktong mais. Ang Barangay Kawas daw sama sa barko ang gigama nila nga booth, asa dunay mga pinta nga yamang dagat. Dinhi sa Kubo sa Barangay Baluntay, makita nato nga sagad sa ilang mga display kay saging, duna sab silay mga lubi o duna sab silay pantat. Ang maong mga produkto mao matod pa ang main products sa maong barangay. Para makuan ang produkto sa Alabel, ma-promote nga maabot sa laing lugar. Sa booth sa Barangay Bagakay, daghang mga gulay ug prutas ang nakadisplay nga pwede sab mapalit sa publiko. Mga gulay nga kinigikan jud sa mga tanaman sa amo ang katawhan sa barangay ug mga lagot mon sama sa kamote, kamuting kahoy, mabinta namo siya sa murang halaga kay tungod direct na gikan sa farmer padulong diri sa among bot, mapalit nila kini nga mas mura compare dito sa public market. So kadto mga kapuso no, sa mga buot mamalit og barato nga gulay ug prutas, sama ni ining ilang grapes nga tag 65 pesos lang per pack. Bisita na mo dinhi sa events area sa Kasadyaan Festival sa Alabel, Sarangani. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV.
kapuso, unsa may gusto nimo madawat karong nagkaduol na ang Pasko? Love life o cash nga regalo? Atong sayro ng tubag sa pipila ka mga general sa General Santos City sa maong pangutana. Ikaw, unsa may imong piliun? Uyab o cash? Pwede both. I-sure daw na, be. May love life na, may cash pa. Unsa daw? Mag-cash lang ko. Love life makita ra na ang cash lisod kayo. Wala kay love life tayo ron. Wait lang, sa mga complicated kayo. Siyempre, cash matik na na. Kaya ang cash, mapalit na ako bisag unsa. Mapalit na ako kung gusto. Pero kung yatag, edi dawaton. Depende. Ano? Kay Uguyab, murag mapalit. Oo, may ba nang kwarta kay dagag mapalit. Ikaw pang kwartahan. Oo. Wag kita pa may kwartahan ning Uguyab. Ang pilon kay kuan love yap. Aw, lagi. Kay ang kwarta dali ra man na makita god. Nya sa kuha para sa kuha is love lang kay always man na dira. Mao man gid nang ginapangita sa tao gid. Kay gusto niya akong cash kay after kay makapalit na akong gusto then after na ako mapalit pwede na ako i-show dahil na akong love. Sana all. Ha? Naa naman good ko. Ba ako kabalo. Usa ka babaeng magtutudlo sa Jensan ang arestado. Human kini naaktuhan sa mister nga dunay laing kauban nga lalaki sulod sa usa ka inn. Ani ang report ni Abby Caballero. Mao kini ang reaksyon sa mister nga si alias Alan. Human naaktuhan ang misis niini nga dunay laing kauban sulod sa usa ka inn sa General Santos City. Matud pa pasado alas 3 sa kabuntagon adlawng Domingo niya gisundan ang iyang misis ug dali kining nagpatabang sa kapulisan. Si Mr. Ma'am is murag dugay na pud siya gaduda. Murag anon lagi daw kanang naanay uban gigugma ang iyang misis. Only to find out sa iyang pagsunod-sunod is silod sila duha, si Mrs. o ang iyang lover sa usa ka indri. Pagsulod sa kapulisan ug sa mister sulod sa maong kwarto, naabdan nilang tapad sa katre ang Mrs. ug ang karelasyon niini. Nagpatabang pud mi dito sa staff sa Katungain. Pagsulod sa mamuang mga personahe diri sa Station 3, nakita nila dito na nagdulog ang duha. Ang 33 anyos nga misis usa matud pa ka public teacher dinhi sa syudad. Alibay niini sa kapulisan. Ang alibay is na dugay daw sila nagbulag nga dapat wala na sila, nagigugma na siya sa uban, nakula to blab na siya kay mister. Wala gyapon visa sa alibay, basihan na to sa tong batas, wala po siya visa. Asikasuhon sa nilang ilang mga papeles nga dapat ma-annulled na jud sila, aya sila mo enter ana. Samtang wala na mihatag og pamahayag atubangan sa kamera ang misis ug ang karelasyon niini. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Upat kahabal-habal driver sa Zamboanga City ang dakpan. Human nga nakuhaan og kapin 1.7 million pesos nga gituuhang shabu. Dakpan ang upat ka habal-habal drivers nga nailhang sila si Aldadin Sahirul, 31 anyos, William Orpin, 29 anyos, Jeng Juni, 36 anyos ug Aljazim Jamiri, 35 anyos atol sa bypass operation sa Barangay Kampung Islam sa Zamboanga City. Nakumpiska atol sa operasyon ang siyam ka sachet sa gituuhang shabu nga mo kantidad og kapin 1.7 million pesos. Kasuhan o paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga dinakpan. Tabi lang mga kapuso, usa ka tiil sa tawo nga anaa sulod sa karton ang napalgan sa usa ka sementeryo sa Zamboanga City. Sumala sa kapulisan, pasado las 12 sa hapon adlawng Sabado, nakitaan sa usa ka caretaker sa Santa Cruz Cemetery sa ang usa ka karton nga nakapatong sa pantyon ug nanimaho na kuno. Busa, iya kining gireport sa otoridad.
Pag-abli sa kapulisan sa Moong Karton, napalgan ang putol nga tiil sa usa ka tawo nga gibutos pa sa itom nga plastik. Miresponde sab ang SOCO alang sa eksaminasyon. Sa karon nakig-koordinar na matud pa ang kapulisan sa mga ospital aron masuta kung asa gikan kining putol nga tiil. Yung findings din ng SOCO, titingnan natin baka may krimen nangyari or itong kuan galing din sa hospital na after na putol baka doon lang nilagay din po. Pinapa-coordinate na rin po natin yung mga yung investigator on case sa mga hospitals na baka may mga pasyente sila no na dinala doon and na or tinanggalan ng paa. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultiho ni Nick Vujicic, usa ka motivational speaker. Focus on your dream and do everything in your power. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV. Bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.